Well, of course, to si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bago pa po ako nag-abroad, sabi ko nga, hindi ko lang po siya nakilala noong 2016. I was able to experience about his leadership, his lifestyle, of course, doon sa Davao. Way back 2007, nasa Davao po ako, no? Actually, with Mr. Admar, I am an Ilonggo, native Ilonggo, from Negros Occidental. And I was there 2007 hanggang 2010 bago po ako nag-abroad. Naranasan ko, na-experience ko because nagtrabaho po ko sa Davao, no? Davao Cotabato area ko. Sa loob ng 3 taong pamamahala ng pag-stay ko po sa Davao, na-experience ko kung ano ito ang leadership na mayroon si former President Rodrigo Roa Duterte dyan sa Davao at naging experience naman ng buong sambayan ng Pilipino way back the time 2016. Bakit ganun na lang po ang aking pagsusuporta po dito panawagan lalong-lalo sa pagmamahal sa kanya? Kasi he is the only president na masasabi po natin na may tunay na malasakit sa mga OFWs, sa pamilya, at sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya ramdam mo siya, with the ordinary people. No? Sabi ko nga, iilan lang. No? Hindi naman lahat nagkaroon ng pagkakataon na makita ito ng personal ang ating former president, makakasalamuha. Pero ramdam na ramdam mo siya, no? Kahit sa panig ng mundo na may Pilipino, kahit malayo po siya, kumbaga, bawat salita na kanyang binibitawan, ramdam na ramdam ng mga ordinaryong tao, ordinaryong Pilipino. Kaya ganun, hindi niya natin maiwasan at hindi po natin masisisi kung ganito na lang ang clamor ng mga OFWs, ng pamilya, ng buong Pilipino sa panig man ng mundo. Sa nangyari, it's because he is the only president that really loved the Republic of the Philippines and really loved his people. At siya lang ang masasabi po natin na talagang the only president that sacrificed a lot, even to the extent of his life. Kaya dito, napaka-emotional ito ngayon, sa panahon ito ngayon, Mr. Admar, ang mga OFWs, ang pamilya, sambayan ng Pilipino, dahil sa mga nangyayari, dahil alam po natin na mismo, ang gobyerno ay bulag sa ngayon.